Isang mapagpalang araw ng January 31, 2025. Last day na po ngayon ng January 31, kabayan. Narito po ang latest update natin sa ating panahon. Bakit nga ba tayo nakakaranas ng pag-uulan ngayong araw na ito? Yan po yung aalamin natin. Pero bago ang lahat, ako po ay makikisuyo ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Kabayan, ngayong araw po ang pinaka nakakaapekto at nagdudulot po ng ulan sa atin ngayon dito sa may Bicol Region, Aurora at Quezon ay ito pong shoreline. Kaya asahan po dyan sa mga areas na aking nabanggit ang pagkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan at mga kulog at kidlat. So pinag-iingat yung mga kabayan natin dyan dahil posible po itong magdulot ng mga biglaang pagbaha and landslide dahil makakaranas po tayo ng bahagyang malakas hanggang sa malakas na pag-ulan. At kabayan, ngayon naman sa may Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, asahan po ang epekto nitong northeast monsoon at o hanging amihan. So patuloy tayong makakaranas dyan ng malamig na hangin lalo na sa madaling araw at maulap na kalangitan na may kasamang pag-uulan lalo na pagsapit ng hapon at sa gabi. At dito naman kabayan sa may Metro Manila, Ilocos Region and the rest of Central Luzon, asahan pa rin po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na meron pong kasamang may hinang pag-ambon lamang kaya wala po itong significant impact. Yan po ay epekto pa rin po ng northeast monsoon. Samantalang kabayan, ang natitirang bahagi ng ating bansa asahan natin sa umaga hanggang tanghali ay fair weather, maaliwalas na panahon, pero pagsapit ng hapon at gabi, dyan na po natin asahan ang posibleng pagbuhos ng mga biglaang pag-ulan na may kasamang mga pagkukulog at kidlat, dulot po yan ng easterlies. So ngayon kabayan, posible po tayo makaranas ng pag-ulan, dulot ng shoreline, easterlies at northeast monsoon. Sa ngayon, meron po tayong nakababa na rainfall outlook ngayong araw na ito dulot po ng shoreline. So ngayong January 31, asahan ang moderate to heavy rain, 50 to 100 millimeters na buhos ng ulan ngayon sa may Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. By tomorrow, February 1, asahan naman po ang moderate to heavy rain na pag-ulan sa may Isabela area na lamang po. Ganun pa man kabayan, pinag-iingat natin yung mga kabayan natin nakatira sa mga low-lying areas dahil posible po itong magbunsod ng mga localized flooding and sa mga mountainous areas naman, posible po itong magdulot ng mga biglaang landslide. So tayo po ay mag-ingat dahil medyo malakas po ang dulot na ulan, dulot po nitong shoreline. So ngayon, ang inaasahan naman po nating air temperature dito sa ating bansa sa may lawag ay aabot po ng 32 degrees Celsius, sa Baguio 23 degrees Celsius, Metro Manila 31 degrees Celsius, Tagaytay 29 degrees Celsius. Sa Tugigaraw ay 28 degrees Celsius at sa Legazpi rin po ay 28 degrees Celsius. Sa may Calayan Island, aabot po ng 31 degrees Celsius, Puerto Princesa 32 degrees Celsius, Iloilo at Cebu 32 degrees Celsius. Tacloban 30 degrees Celsius, Cagayan de Oro 32 degrees Celsius, Zamboanga ay 33 degrees Celsius at sa Davao naman po ay 32 degrees Celsius. So yan po yung inaasahan nating air temperature ngayong huling araw ng January 2025. At kabayan, sa ngayon ay maraming baybayin po tayo na may nakataas na gale warning signals. Aabot po ng 2.8 to 4.5 meters dito po sa baybayin ng Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Aurora, northern and eastern coast ng Quezon. Kasama rin po ang southern coast ng Batangas. So, pwede nyo pong i-post itong video na to para makita nyo po yung mga espesipikong listahan ng mga baybayin po sa mga areas na aking nabanggit. So, kasama po dyan kabayan, may nakataas din pong gale warning signals dito po sa eastern coast ng Sorsogon and the northern and eastern coast ng Samar. May nakataas din pong gale warning signals sa northern and eastern coast ng Oriental Mindoro, Camarines Norte,
the northern coast of Camarines Sur, the northern and eastern coast ng Catanduanes, and the eastern coast of Albay. So nariyan po kabayan sa ating screen ang listahan, kabuang listahan po ng mga baybayin na meron pong nakataas na gale warning signals. Kaya mga kabayan po natin ay inaabisuhan na wag po munang pumalaot sa mga areas o sa mga baybayin na nabanggit dahil yung pong mga baybayin na yan ay napakataas po ang alon sa karagatan. So ito po ay magdudulot po ng panganib kapag sinuok po natin yung mga ating karagatan na kung saan may nakataas po na gale warning signals. Kaya kabayan, ingat po tayo hanggat maaari ay umiwas po muna tayo sa mga baybaying aking nabanggit dahil magiging mapanganib at mataas po ang alon sa karagatan. Sa ngayon kabayan, pagdating naman po sa bagyo, kung meron ba tayong inaabangan, makikita natin sa ating weather satellite na wala pa po kabayan. So malinaw po ngayong araw na ito, magtatapos po ang January 2025 na wala po tayong bagyo. Pero sa pagsalubong natin sa February kabayan, first week to second week ay posible pong meron na pong mabuo na tropical cyclone. Hindi nga lang tayo sure kung sa loob o labas ba ng Philippine Area of Responsibility, pero ang sigurado kabayan, posible po itong magkaroon ng epekto sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. So yan po yung posibleng maapektuhan ng magiging unang bagyo natin na merong local name na Bagyong Auring. So yan po dapat yung ating tandaan kabayan at paghandaan na rin po. Hindi po ako nananakot kabayan, kundi ito po ay tanging paalala upang tayo po ay maghanda. So tayo po kabayan ay palaging maging updated sa ating ulat panahon para maging aware po tayo kabayan at wag po nating kalimutan magbitbit ngayon ng payong dahil posible po ang buhos ng ulan lalo na sa epekto po ng shoreline, easterlies at northeast monsoon. So ugaliin po nating laging handa at laging ligtas lagi kabayan. So yan na muna ang aking update sa araw na ito. Ako po ay patuloy na makikisuyo ng iyong suporta. Pasuyo po ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. So ingat tayo kabayan. Have a safe day po sa lahat. God bless po kabayan.